Grabe, sa to sa paborito naming banding ang mag-budol fight. Kaya today, nagluto kami ng giant pusit, inihaw na liempo at rellenong tilapia para sa aming salo-salo dito sa bundok. At pati na rin samahan nyo kami sa aming lakad dito sa Worldex dahil na-invite kami ng mariwasan. At ayun na nga at sobrang excited namin uli ngayon dahil paluwas uli kami ng Maynila. Dahil naimbitahan nga pala kami ng mariwasan na umattend ng Worldex 2026 sa World Trade Center. At sa probinsyana girly na napakadalang din talaga namin lumabas ng hawan eh sobrang excited talaga kami ngayon. Kaya naisipan nga namin na magkaroon muna kami ng budol fight bago kami lumuwas. Meron nga kami na bahagi dito na giant pusit na mahigit 7 kilo kaya naman eto na nga lamang yung aming iihawin. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon at napakatingkad talaga ng init ng panahon. Kaya naman napakasarap ka kung kumain dito at magbudol fight sa may taas ng bundok dahil napakaaliwalas, nakaka-relax at ang lakas ng hangin. Inuna ko nga pala muna sa kutsayan itong ipapalaman namin sa loob ng pusit etong mga swahe. Bali ginisa-gisa ko lamang yan tapos naglagay lang ako din ng pampalasang asin at saka paminta. Konting pagsangkot siya nga lamang pala yung ginawa ko dito tapos ayan, ready na rin nga pala nitong asawa ko itong aming lily tuning giant pusit. Pinahiran nga lamang pala dyan yung pinakang labas ng asin tapos dito naman sa loob ay pinagsama-samang bawang, sibuyas, asin at saka paminta. Pangalawang beses na rin nga pala na makakapagluto kami ng ganitong klaseng giant lechon pusit at nung unang luto talaga namin ay nasarapan kami, nabitin kami kaya naman itong may biglang nag-alok sa amin na hindi na nga namin tinanggihan at nakakoy makatikim ulit. Kung nung unang luto nga namin ay iba't ibang klaseng mixed seafoods yung nilagay namin pero ngayon nga ay mga swahe lamang pero kako gayon din naman ang magiging lasa nito. At pagkatapos nga namin maitusok ito sa kawayan etong at ready na rin nga yung pag-ihaw-ihaw dito sa aming giant lechoning pusit. Grabe, umpisa pa nga naman ng pag-ihaw-ihaw namin dito talaga namang nakakagutom na ang amoy at napakabango. Nagtulong-tulong na rin nga pala kami dito sa pag-ikot, sa pag-ihaw-ihaw nga nitong giant pusit namin dahil medyo mainit nga at napakadarang sa apoy. At eto pa nga isa kong anak ay kimali-mali din sa pag-ikot-ikot at excited na rin nga raw siyang maluto. Sa mga puntong ito ay mga 2 oras na rin nga pala nakasalang itong aming inalechon at ayan medyo paluto na nga yung pataas niya pero yung bandang baba ay medyo hilaw pa kaya pinaikot nga namin para maluto-luto ng husay. At habang nakasalang pa rin nga itong aming inaihaw-ihaw ng pusit, muntikin pa nga namin makalimutan na meron pa nga pala kaming ihawin na liempo. Kaya sinabay na rin nga pala namin yung pag-ihaw-ihaw namin diyan. Tapos nag-ihaw din nga pala kami ng talong. Tapos itong ilang piraso ng mga hotdog. Sobrang nakaka-excite din lamang talaga kapag ganito karami yung mga pagkain na niluluto namin ngayon. Abay habang nag-ihaw-ihaw pa nga lamang kami dito ay talagang kumakalab na nga yung sikmura ko at yung amoy niya ay sobrang bango. At eto makalipas nga ang 2.5 oras namin pag-ihaw-ihaw ay sa wakas at luto na rin nga itong aming giant lechon pusit. Tapos, ito naman nga pong pangalawang kapatid ko, siya naman nga po pala ang nagprito-prito na itong aming rellenong tilapia. At ito na nga po ang aming pang-budol fight, ang mga pagkaing pagsasalo-saluhan namin ngayong hapon. Ito talaga yung literal na tingin pa lang, matatakam ka na talaga at paniguradong busog. Nabusog na naman nga po kami sa lagay na ito. At inuna na nga pala namin buklatin etong niluto naming lechon pusit kung talaga bagang malambot at maganda yung pagkakaluto. Wow! Lambot! Wow! Usok pa oh. At eto talaga hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko diyan at tinikman ko na nga kaagad itong niluto namin. At grabe, ang sarap talaga ng pagkakaluto, ang lambot tapos ang linamnam niya. Oh, yung lambot! Pinagayat ko na rin nga pala dito sa asawa ko itong mga niluto naming inihaw na liempo dahil paparating na rin nga pala yung mga tiyahin ko na makikisalo nga raw sa aming budol fight ngayon. Subo. Subo! Sarap. Okay. Dumating na rin nga pala dito itong mga tiyahin ko mula pa sa kabilang baryo at ayan, saktong-sakto nga at hapunan na nga namin ito. Magdadapit hapon na rin nga ito at sabi ng inay nung unang-una ganitong oras talaga yung kanilang hapunan tapos pagkatapos nga raw nilang kumain ay magatakid na ng kulambo para matulog. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami basta pagtapos na ng balita sa gabi, pinapatulog na nga kami noon at kapag hindi pa kami natulog ay talagang meron kaming palo pa. Kaya noon kapag napapaluwas din talaga kami ng Maynila ay naninibago kami dahil bandang alas 8, alas 9, alas 10 ay napakarami pang tao at hindi pa panahon ng pagtulog. Pero alam nyo, sa paglipas talaga ng panahon kahit oras para talaga nagbabago na rin yung sitwasyon. Yung tipong alas 10 ng gabi ngayon parang alas 7 pa lamang ng gabi kung noon. Yung tipong alas 7 ng gabi itutulog na namin yun at pakiramdam namin ay napakalalim na ng gabi. Pero ngayon yung alas 7 noon parang alas 10 ngayon yung tulog namin na parang normal na lang. Napakarami man ng pagbabago katulad na nga lamang nitong ganitong klaseng budol fight namin kung noon hindi namin to nagagawa dahil isang ulam lamang yung kaya namin. Pero ngayon sa biyaya ng Panginoon napakarami namin pwedeng
ihayin na pagsasalu-saluhan namin buong pamilya. At mas masarap din naman talaga kumain kapag ganitong marami at sama-sama. Sobrang nabusog at nag-enjoy talaga kami sa aming mga pagkain. Ang labot. Masarap. At ngayon nga at naandito na kami ngayon sa Worldbex dahil na-invite nga pala kami ng Mariwasa at sobrang excited din talaga akong pumunta dito dahil saktong-sakto nga at nasa design stage na kami ng aming pinapagawang bahay. Pagkarating nga namin dito maya-maya pa ay nag-umpisa na rin nga yung kanilang programa tapos sinimulan nga sa ribbon cutting. Alam nyo, sobrang saya talaga ng puso ko sa mga oras na yan dahil first time ko nga maka-attend ng ganitong klaseng event at sobrang na-excite din talaga ako makakita ng napakaraming magaganda at iba't ibang klaseng disenyo lalo pa nga para sa aming dream house. Nagulat din nga ako dahil nandito at nakasama ko nga itong madalas namin pinapanood mag-asawa na si Architect Dax. Katulad nga nung nakaraan, pinapanood lang namin siya dahil humahanap nga kami ng idea kung ano yung magandang gamiting tiles. At dito naman nga sa puntong ito talagang kinabahan ako ng gusto dahil mayroon pa nga pa question and answer portion. Dito nga itinanong lamang nila ako diyan kung ano daw yung mga non-negotiable na hinahanap ko pagdating sa pagpili ng tiles at ng bathroom ideas para sa aming pinapagawang bahay. At sabi ko nga ang pinaka-importante talaga para sa amin ay bukod sa magandang tingnan ay yung matibay, madaling linisin at hindi siya madulas. Lalo pa nga kako at meron kaming 3 kaliliitang mga anak. Syempre gusto namin yung mga anti-sleep, pati na rin nga yung mga design na malinis tingnan, relaxing at parang hotel vibes. Eto nga at bago rin kami maglibot-libot ay nakilaro-laro din nga kami dito sa kanilang pag-games. Tapos ayan, nabunot nga namin etong kanilang coaster. Napansin din nga namin itong kanilang wall at ang ganda. Stone veneer nga pala yung pinakang design nito. Nakakatuwa at meron siyang iba't ibang klaseng design na pwede mong pagpilian. Ngayon nga pala ang Mariwasa & Koto ay partner brands na, so parang one-stop shop na siya for your home tiles from Mariwasa na durable at design for Filipino homes. Tapos ang Koto naman for modern and elegant bathroom pictures. Nasa design stage na rin talaga kami ng aming pinapagawang bahay kaya saktong-sakto din talaga yung pagpunta namin dito sa Mariwasa para makapili ng mga tiles at bathroom ideas na gagamitin namin sa bahay. 2 years in the making na nga ata yung pinapagawa naming bahay at talagang utay-utay nga lamang yon pag nagkakaroon ng budget. Kaya naman sa pagpili talaga para sa aming dream house, syempre sinisigurado namin yung matibay, maganda, affordable at recommended nga ng mga engineers at construction workers. At eto rin talagang Mariwasa ang number 1 sa kanilang nare-recommend sa amin pagdating sa pagpili ng magandang quality ng tiles. Kaya hindi na rin naman nga nakakapagtaka kung bakit maraming nagtitiwala sa Mariwasa dahil higit 6 years na sila sa industriya na talagang subok na pagdating sa quality at design. At eto, sobrang grateful ko rin talaga na makilala yung presidente nila. Kaya thank you so much Mariwasa sa pag-invite sa amin. Sobrang saya ng puso ko na ang dami ko ding nakitang magagandang tiles, bathroom ideas na pwede namin gamitin sa aming pinapagawang bahay. At syempre kay Ma'am Nicole, sobrang thank you sa pag-aasikaso na makapunta kami dito sa Worldbex at sobrang nag-enjoy din talaga kami. Kaya naman yun lang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.